So magandang araw po sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no? So meron tayong gagawin ngayon, bali isang TCL 40 inches. So ito yung model niya, oh. Ayan, Lead 40 D3000D. Balik ko sarang na dyan. Ayan, so yung problema nito, ito yung kanyang problema. Galing kasi ito sa resort sa dito sa amin, no? Dun sa Panglao. Then po to, bawat lahat ng rooms ay ganitong unit, no, TCL. So bali anong tawag doon, 80 lahat, 80 rooms yung unit doon sa resort. Tapos meron ding 80 na ganitong TV. So tayo po ang tagapag-repair, no. So minsan narating dito 3, 4, 5 ito sa shop. Then kadalasan yung unang pag-repair na dito, halos mga 10 piraso yung pinadala dito, no. So ito yung kanyang problema. Yan, saksak natin. So makikita natin dito, meron po siyang standby, no. Meron po siyang standby. Pero kahit anong pindot mo dito sa kanyang button, dito sa kanyang ayaw talaga niya ma-power on. Kahit namamatay na yan, supposed to be dapat kapag namatay to, magpapapower on na yung unit natin. Pero ngayon hindi pa rin siya nagpapower on, no. Yun, no? Hindi pa rin bumukas yung backlight. Ayan, no? Hindi pa rin bumukas yung backlight. Ayan. Kahit na remote yung gamitin natin, ito dyan, kahit yung remote, ayan, so wala pa rin respawn, no. Ayan, hindi pa rin bumukas, hindi pa rin siya nagpapower on yung unit natin. So ito yung gagawin natin at sana ay magawa natin, no. So mag-voltage checking tayo. Ayan, mag-voltage checking tayo. So nakaset na yung tester natin, naka-negative na yung negative test prod natin. Check natin, mag-voltage checking tayo. Check natin kung ano bang kulang, ano bang nawalang voltahe dito sa my mainboard natin, no. So ito yung supply na 1.1, and meron siyang 1.1. And then ito yung 5 volts, ito yung 5 volts. Ayan, yung 5 volts, meron siyang 5 volts. So ito naman yung 12. Ayan. So makikita nyo dyan, meron na tayong nakaabang na hook up wire. Kasi meron akong papakita sa inyo mamaya. Bali nagawa na natin to, bali binalikan ko yan yung video natin, or ginawan ko lang ng video. Baka sakaling makatulong, may mga ganito na ganitong problema, no, mga kapwa natin technician. Ayan. So yung memory, meron naman siyang supply yung memory natin. Ayan, meron siyang 3.3. Ayan, no. Tapos dito 3.3. Meron pumapasok na supply sa may memory natin. So next nating gagawin, test ito, test natin. Meron po siyang 52 yung para sa backlight. Ayan. Tapos ito, supposed to be meron tang meron tong 1.5 volts. At saka ito meron tong 5 volts na kanyang input. Dating sa regulator na to, 11178. So ngayon wala po siyang 5 volts na pumapasok dito, no. Ayan. So dito syempre wala pa siyang out kasi wala siyang input, no. So dapat na may 1.5 to, pero wala po siyang 1.5. Ayan. So ito yung problema niya. So gagawin natin para mapadali or hindi maiwasan natin yung pag-replace ng mainboard nito. Kasi pag pinapalitan mo to ng mainboard, maayos na lahat, no. Wala ka nang problemahin pa. So gagawa natin to para makalis tayo at maiwasan natin yung pagbili ng bagong mainboard. Gagawa natin to ng paraan para mapaandar natin yung unit natin. So anong gagawin natin? Syempre wala itong supply, walang pumapasok or maabot dito sa regulator na to na 5 volts. Para mapalabas yung 1.5, kukuha tayo ng 5 volts dito, tapos jumper natin dito sa may regulator na to. So wait lang, at ihinang ko lang yung jumper natin. Tapos balik tayo kapag nahihinang ko na. So continue tayo, no. Bali nahihinang na po natin yung hook up wire natin na to galing sa may 5 volts. So saksak natin. Saksak natin. Ayan. Tapos ayan yung tester natin. Tester. So meron lang pupasok dito sa, ayan, meron na siyang 5.2 volts. Then yung out, tingnan natin. Meron na siyang, ayun, 1.5. So tama tayo, 1.5 ngayong
supply nito, yung out ng regulator na to. Ayan, 1117B. So input niya 5 volts, tapos out niya is 1.5. Ayan, so 1.5. Ayan, so gamit tayo ng remote. Ayun, standby. Pinutin natin yung remote. Tingnan natin kung mag-on ba yung unit natin. So nawala niya yung ilaw dyan. Wait. Ayun, bumukas yung backlight niya. Wait. Ayun, oh, nakapag-display na po yung unit natin. Naka HDMI input siya. Ayan. So labas po yung no signal. Ayan, oh. So patayin ko lang. Patayin natin. Ayun, namatay na siya, oh. Patay yung backlight natin. So power on natin ulit. Ayan. Tignan natin, bumukas ba? Bumukas yung backlight. Ayan. Bumukas ulit yung backlight natin. So ganun lang. Ayan, oh, nakapag-display na siya. Ayan. Ito yung troubleshoot natin kanina, tapos binalikan ko. Nakalimutan ko, dapat pala gawa natin ng video. So ito nga, binalikan natin yung video para may bahagi tayo, no? Kasakaling maka-encounter na ganitong problema. Ayan. So kahit na nakalabas na yung 1.5 dito, hindi naman siya nag-automatic on, no? Ngailangan pa rin siya ng switch dito sa kanyang, eto sa may ano to, tack switch, tapos remote. So pwede pala itong ganitong technique, no, na dahil walang walang input. Iwan ko lang kung ano yung dahilan. Baka yung switching ng ating MCU yung problema, or yung switching ng yung switch at switch IC ata to. Ayan. So kung hindi ako nakakamali, no. Ayan. So bumukas yung backlight, pindutin natin yung switch dito kung gagana na ba. Wait. Gagana ba? Parang hindi, ah. Ayun, oh. Namatay po yung backlight natin. So power natin ulit. Ayan. Ayun, oh, bumukas ulit yung backlight niya. So nag-normal ulit yung unit natin matapos nating may bypass yung 5 volts dito sa may regulator na to. Ayan. So ganoon lang kasimple, no? Kahit simple lang to, pero kapag hindi mo alam, malaking problema. Ayan. So ito lang yung gusto kong ibahagi sa araw na to, and sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas ting ginawa mga kating, no? Make it with us always, and this is your service, the technician. See you in our next video. Bye bye.